Hello everyone! So welcome back sa aming channel at kung bago kayo dito or matagal na kayong subscriber at nagtataka kayo kung bakit nag-unbox ito ng Transformers. Ang dahilan niyan ay dahil ngayong September 17, 2024 ang 40th anniversary ng Transformers. At para ma-celebrate yan, ang ginagawa ko ngayon, nag-unbox ako ng mga figures, Transformers figures na naipon over the years. At sinimulan natin to gawin around last week ng May yata this year. At sinimulan natin yun with Transformers Collaborative Figures. Ilalagay ko lang yung link kasi babanggitin ko sa isa. Hahaba yung video. So ngayon nasa fossilizers na tayo. At yung last week's episode ay yung si Transmutate at Tricranius. At for this week's episode naman, teka, ito. Ayan, hindi kita sa screen. Dalawang identical na cardboard box. Na-check ko na to dati nung na-deliver para malaman ko kung tama yung figures na laman. Kaya lang, sa sobrang tagal na sa storage, nalimutan ko kung alin yung laman ng mga box na to, anong figures ang laman. So, ang pinagkaiba lang ng mga boxes ay yung sa barcode at itong code na to. Pwede kong i-google ngayon kung ano yung magmamatch na code dyan. Kaya lang, i-surprise na natin sarili natin. Ito lang, pili natin itong nasa right. Okay, so tada! Ayan. So, ang napili ko na box pala ay sila, Master Dominus at G2 Universe Leadfoot. Part sila ng Transformers Legacy Wreck and Rule Collection. So yung nasa Wreck and Rule Collection ay yung mga wreckers. Tapos, ang in-order ko lang dun sa set na yun ay yung may mga fossilizers. Kasi nga ng time na yun, ang in-order namin, gusto ko makompleto yung mga fossilizers. Kasi nakakatawa, mga skeleton ng mga dinosaur. Okay, so ito yung harap ng box. Si Master Dominus naka-alt mode. Si G2 Leadfoot naka-robot mode. Tapos, urong ko lang yung camera kasi tatama yung box. Ito yung nasa isang side ng box. Artwork ng Transformers Legacy. At hindi kita yung top ng box. Yan. Masyado kasing malapit. So, ito yung sa likod ng box. Yung product shots. Ito yung robot mode at alt mode ni Leadfoot. Ito yung robot mode at alt mode ni Master Dominus. At ito naman yung pinapakita yung fossilizer siya. Yung pwede siyang i-disassemble para maging weapons and or armor. Sa kabilang side ng box, yung mga Decepticons naman yung nasa artwork. And ito yung logo ng Transformers Legacy. Sa bottom ng box, yan ang itsura. At buksan natin. Yan. So, si Master Dominus at si Leadfoot. Tapos, merong extra cardboard box sa likod. At ito yung, ayun. Ito yung gimmick nila dun sa Wreck and Roll Collection. May ma-assemble na malaking hammer na gawa sa cardboard. Ay, sorry. Ito yung mga lens hood. Ayan. So, hindi ko naman siya ma-assemble kasi hindi ko kinuha ibang wreckers dun sa set, kaya hindi natin siya papansinin. The instructions, and included pa rin dito yung piece of paper na to. Ayan, instructions. Ito nyo dito sa harap. Ayan, kailangan kong i-check instructions. Kasi kahit na same mold si Master Dominus, dun kila Ractonite and Tricranius, may ibang parts na magkaiba. Katulad nung sa skull. Okay, so nakatali. Dupitin na lang din natin. Unahin na natin kay Leadfoot. Ayan. Okay.
So, ito na si Leadfoot. At siguro yung accessories niya ay nasa loob itong paper na to. Kasi nakita ko sa product shot sa likod. Meron naman siyang weapons. So, most likely, nandito yun. Sirain ko na lang. Kasi masyado ring malambot yung paper. At nadudurog na. Ay, okay. So, magkasama na rin dito yung weapons nilang dalawa. So, accessories. Okay. Lagay ko muna ito sa kilid. So, yung mga task ni Master Dominus. At yung isang weapon ni Leadfoot. At ito pa isa. At ito naman si Leadfoot mismo yung figure. So, meron siyang Wreckers logo. So, yung mold nito kay Mirage, yung sa, saan ba siya? Sa Siege, nalimutan ko sa series siya unang labas. Lalagay ko lang sa caption siguro. Okay. Baliktarin ko lang instructions. Kakabit ko lang muna yung weapons niya sa kamay niya. So, ito. Napag-iiwalay. And na-attach ulit, syempre. Kakabit ko muna ulit sa kabilang side naman. Yan. Tapos, itatabi ko muna siya para si Master Dominus naman tatanggalin natin sa cardboard. Okay. Okay, so medyo na-stuck lang yung kabila niya. Okay. So, nandun pa kasi yung ibang parts. Medyo sumasabit. Yan. So, ito yung robot mode ni Master Dominus na similar din kala Tricranius and Ractonite. Ayan, medyo iba lang yung head sculpt niya, yung battle mask niya. Tapos meron siyang Wreckers logo. And teka. Yung extra parts. Parang medyo may pagkakaiba dun sa ibang parts nila Ractonite and Tricranius. Kakabit ko muna yung task niya para muna katulad muna dun sa instructions yung itsura. Ito, nasa likod kasi ito kanina. Ayan. Yung tinatanggal sa cardboard, nasabit yung part na yan. Ganda din naman. Kaya lang parang nagfe-fade na ba yung paint. So, lagay muna natin siya dito para ready na for transformation. Yan. So, i-transform muna natin si Master Dominus into yung alt mode niya na Mastodon, na skeleton ng Mastodon. So, in step 1, naka-flip pala yun. Talaga. Ganun ba yung tsura niya? Anyway, sundin ko na sa instructions. Alisin yan. Yung parts na to. Tapos, i-attach dito.
like that. Tapos alisin yung arms ng robot mode. And okay, so ito medyo similar pa naman yung ibang transformation kala Ractonite. Nagkaroon lang ng extension yata dito para maging mas mahaba yung legs siguro niya. Tapos yung fold. Tapos tatanggalin ito. Yung shoulders niya sa robot mode na magiging skull sa alt mode. Oops. Tanggal. At magiging parang ano ba ito? Sa may tailbone ba yun? Or sa ano? Tapos ito, hatiin. Yan. And itong part na to i-open at straighten and i-attach itong mga legs. Similar naman dun sa mold mates niya na si Ractonite and Tricranus. Pero syempre medyo nalimutan ko yung ibang step. Ayan, kaya agad sumakto. Tapos yung battle mask niya sasara natin and pwede na i-connect itong dalawang part na to. Parang haba ng legs. Okay, kailangan i-bend ng konti. Tapos ito masyadong loose itong part na to, kaya lalagyan ko na yan ng pledge wipe and shine after mag-record para sa mga next na pagkakataon hindi na siya basta mahuhulog. And ito yung skull, so may articulation pa rin naman. Tapos ito parang mas malambot na. Yung kay Tricranus kasi yung ganito medyo mahirap i-fold. Yung kay Ractonite naman sakto lang, ito malambot. Parang medyo na-off ako dito sa legs. So yan yung alt mode ni Master Dominus, yung skeleton ng Mastodon. Yan, okay lang naman. Kailangan ko lang siguro i-adjust yung ibang parts para mas nakabalance. Ayun, so bago natin i-transform si Leadfoot into alt mode, gawin pala muna natin yung mga weapons and armor mode ni Master Dominus. Kasi diba, fossilizer nga siya. And ang kapartner niya, ito, since parehas ang Wreckers, dito lang equip yung weapons. Hindi ko na kailangan kumuha ng ibang model. Dati kasi si Optimus or ibang robots na available dito yung ginagawang model ng fossilizers. So yung unang step, alisin tong skull. Hindi, ito lang, yung parang front part lang. Yan, tapos yung mismong skull. And hatiin yung katawan niya ulit. At iti-detach itong legs tsaka yung crotch area. Okay. And yung next naman dito, and sakto na-detach na yung isang leg, tatanggalin din talaga. And ito yung para mga extensions, tatanggalin din. Tapos i-extend ito at doon na i-attach yung tusks ni Master Dominus. Ayan.
isang extension siguro yun. Parang yun nga. Insert dito. Tapos, sa gilid mo na siya. Ito naman, connect ito, mga legs. Medyo tight nga lang. Teka. Sa kabila pala. Huwag sana mag-crack. Para mahirap insert. Sa kabila, okay naman yun dito. Sa side na to. Ito medyo tight. Tapos, tatabi muna siya dito. At itong part naman ito, i-connect dun sa skull. Ayan. So, ito. And ito. So, ito yung mga magiging parang weapons na ikakabit kay Leadfoot. Ayan. Okay, unahin natin yung sa likod. Sayang kasi yung blast effects ni Tricranius nasa box na ulit. At medyo tinatamad ako ulit. Dito naman yung box sa desk pero. Ito naman. Okay, so tatanggalin yung mga blasters din pala niya. Kasi nga, ang magiging weapon muna niya ay si Master Dominus na naka-fossilizer mode. Ayan. So sa left hand niya, itong mga... sa right hand pala. Itong mga tusk na may ribs. Yun ay kumahawakan nyo na maayos. Ayan. So, meron siyang malaking parang claw. Or tusks kasi. Yun nga, tusk ng Mastodon. At sa kabila, hindi ko alam kung anong klaseng weapon to. Siguro parang blaster na gawa sa bones. Mastodon. Ayan. Ayan. Yan yung itsura niya. Yan yung itsura ni Leadfoot at Master Dominus kapag nag-fossilizer mode siya. At yan. Nakabit kay Leadfoot. Okay naman. Hindi yan masama. Ayun, medyo mabigat lang dito. Yan, kasi marami kayong articulation kaya medyo mahirap gawing symmetrical yung itsura ng lagi na may tabi. Okay na rin naman. So, nagawa na natin yung alt mode ni Master Dominus at nagawa na rin natin yung fossilizer mode niya. Ang sunod na natin gagawin ay yung alt mode ni Leadfoot. So, alisin ko muna ulit yung parts ni Master Dominus at ilalagay sa side. Mamaya ko na siya ulit gagawing isang buo. Hiwa-hiwalay muna siya ngayon. Okay, so nagawa na natin kanina yung hawak naman ni Leadfoot yung mga weapons. At yung storage, tingnan natin. May pinapakita rin sa instructions. Para kung gusto mo na hindi niya hawak yung weapon, pwedeng ikabit dito sa likod. Yan. Yan. May storage ng weapons kapag naka-robot mode siya. So maganda rin. At yung transformation naman niya, simulan natin.
So sa shoulders, so swing pababa tong para ma-spoiler nung alt mode niya. At swing pataas yung arms, tapos yung fists, fold inside, and okay. So, para ma-extend yung torso niya ng ganyan. And to twist yung legs. Or itong sa wheels lang ba. Yan. Di kasi familiar sa transformation pa nito kasi wala ako nung copy ni Mirage. Yung original mold nito. Kaya sinisilip ko pa yung sa instructions. And ayan. Ayan na yung alt mode ni G2 Universe Leadfoot. Although meron pa ito mga hindi na-align ng mabuti na parts, kaya hindi na-explain na mabuti yung wheels. Hindi, okay naman yata. And meron ulit storage yung weapons niya sa alt mode. At test natin kung ayan, at sa other side. So same naman yung size ng holes nung para sa peg, so interchangeable naman. And yan, G2 Universe Leadfoot alt mode. Kung may mistransformation, siguro ayusin ko lang mamaya. Or parang okay naman yata ngayon. Yun pala, bago ko pala tapusin yung video, nakalimutan kong sabihin yung ginawa ko mga configuration ulit bago itong unboxing ni Master Dominus and Leadfoot. So ginawa ko yung Maximals Combiner. Bali mga fossilizers na Maximals. Gumawa ng version ng combiner nila. And yung Predacons din, meron din. Lalagay ko lang yung link dito or sisingit ko lang yung short siguro kasi nalimutan ko kuha na ng picture. Tapos nag-disassemble ko na sila. So, ito na lang. Sisingit ko lang dito. At dito yung isa. Ayun, so ito na tatapusin ng video. Kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. At kung di naman, okay lang yan. Kung di nyo gusto mag-subscribe, okay lang. At sa susunod na video, alam nyo na siguro kasi yung unbox kasi yung ngayon si Master Dominus and Leadfoot. Yung isang sorry, tatanggalan naman to. Yung isang part ng Wreck and Roll Collection na may fossilizer, isa lang naman yun, bukod dito. So yun ang magiging episode for next week. So hanggang dito na muna. Bye bye.